kahit sa loob pa lang ng katawan, yung baby, natututo na yan. Nasasanay na, lalo na yung mga nanganak na. Di ba yung mga baby sa loob ng tiyan, at times may oras kung sumipa. May oras kung tumigas. May oras, pag, alas 6 na, mamaya gagalaw na yan, kung gumagalaw na. Meron na nagkakaroon ng rhythm sa loob ng katawan yan. May mga factors na ginagawa na sa loob ng katawan na natsitsyempohan niya tuwing gantong oras na nasasanay na siya sa loob pa lang ng katawan. Why? Kasi sa loob pa lang ng tiyan, natututo na yung baby. And that's because of DHA. So very, very important yan. Next. For the mother's brain and eye health as well. So hindi lang brain, pati sa mata maganda ang DHA. So kung mababa ang DHA ng nanay, yan yung nakukuha ng bata. Okay? Next. Sige, pakita mo na lahat. Ayan. So, it decreases the risk for postpartum depression. Guys, ano yung postpartum depression? So, yung mga lalaki na may asawang babae, yung mga lalaki, taas ang kamay, may asawa na nanganak na. Di ba minsan yung asawa, pag nanganak yung asawa, at times yung asawa parang lulungkot-lungkot. Mga lalaki, na-experience ba yun? Yung tipong yung mga babae ganito, isang oras mo na hawak-hawak yung baby Ako hindi mo pa hinahawakan. Diba? Parang, siyempre, anak ko to, hawakan ko. Sino mag-hawak dito? Dadalawa lang tayo dito. At times, medyo hindi logical mag-isip si babae. Pag nanganganak, ang tawag nila doon, postpartum depression. Lulungkot-lungkot na parang hindi mo matansya. Parang, alas 8 na, ba't ngayon ka lang dumating? Alas 8 ka naman talaga dumarating. May mga ganun, why? Kasi nga yung DHA ng bata na nanggaling sa nanay, nung ipinanganak, masyadong malaki yung nawala sa nanay. Gaano kalaki? Usually, a normal female, pag nanganak, it would take that female 1 year para ma-recover yung normal amount ng DHA sa utak. So mga tatay, in short, for pag nanganak si Mrs., may 1 year na pwede siyang mag-gain lulungkot-lungkot. But hindi mo na, porket nanganak at nabuntis mo na ako, hindi mo na ako dinidate. May mga ganun. O yung mga asawa, naririnig niyo ba yun? Yes. So maunawaan mo na. Maunawaan mo na na normal pa rin. I don't think you've heard of the news before. Si Brooke Shields, yung Hollywood celebrity. Nanganak siya. After 2 to 3 weeks, yung anak niya, bitinapon niya ganun. Dahil na-depress siya. Tapos sinabi niya yun sa Oprah, sinabi niya yun sa Ellen, na during that time na nanganak siya, nade-depress siya. Why? Bababa yung DHA sa katawan niya. So habang nagbubuntis pa lang, hindi pa yung pinapanganak, dapat mag-iinom na nun. Para pag nanganak siya, makaiwas sa postpartum depression. Na iba tawag niya postpartum blues. Lulungkot-lungkot kasi. Okay? And then cognitive development ng bata. It really helps with the cognitive development ng bata. Infants will have improved sleep kapag nanganak na. Dahil sa mataas yung DHA nung nasa loob pa lang ng siyam. And it increases the infant's immunity pag nanganak na. Next. Okay. So, ang recommendation para sa buntis, 2 Colidus everyday. Okay? Guys, ako po, nung nilaunch natin yung Colidus, 2 na po yung anak ko. Nung nilaunch natin yung Colidus, nagkaroon pa uli ako ng 2 anak. So, ang anak ko, 4 na. So, nakakatawa, yung huli kong 2 anak, napakatatalino. Lalo na yung pinakabunso ko ngayon, 1-year-old pa lang lalaki. At 1-year-old, marami nang nagagawa na hindi nagagawa nung una tsaka pangalawa kong anak when they were 1-year-old. So, ang laki ng improvement. So, yung mga nanay dyan na mabubuntis pa, o may kilala kayo, alukan nyo na, sabihin nyo, buntis ka, pampatalino ng anak mo to. Colidus reduces bad cholesterol Diba? Sabihin mo kasi may DHA yan. Alam mo ba yung DHA? Docosa. Hexanoic acid. O, sipin nyo, alam nyo na. Para ka ng doktor ngayon. Okay, marami pa ako kayo tuturo. So, 2 Colidus pag buntis, and I guarantee you, pag nanganak yun, maganda yung ma-achieve ng bata, madaling makaintindi, cognitive functioning, maganda. Next. So, pag nanganak na, during lactation, nanganak ka na. Okay, during lactation, it increases, ayan. It increases, still increases the DHA, EPA,
from the mother's breast milk. So pag nagpapadede yung nanay, mataas pa rin yung DHA doon sa breast milk na tinatransmit mo sa anak mo. So continuous pa rin yung pag-nourish ng DHA tsaka EPA sa loob ng katawan. Why? For better visual acuity even at 4 months old. Kasi at 4 months old, nakakaaninag na po ang baby. Pero pag mababa ang DHA tsaka EPA, kahit 6 months na, hindi ka pa ma-recognize. Pero at 4 months old, kapag healthy yung DHA at EPA, they can easily recognize objects, recognize faces. Next. Ayan, kapag ka lumalaki na yung bata at infancy, okay, better muscular coordination, mas maganda yung paggalaw ng bata. Ability to recognize objects, back pa rin ko. Ayan, by touch, progressive mental and motor development. Yan ang importante sa infancy. Yung mga muscle coordination, eye coordination, mas normal to advance kapag mataas ang DHA, EPA ng bata, which is nanggagaling sa mga nanay. So mga nanay, importanteng mag-colidus when you're pregnant and even after giving birth, still continue to take para yung nasa breast milk na DHA, EPA maipasa sa mga bata. Let's proceed. Childhood. Okay, kung meron ka anak na 2, 3, 4, 5, 6, 7 years old, ano nagagawa ng DHA sa bata? 4 years old and up. Okay? Improvements on dyslexia. Ano po yung dyslexia? It's a brain disorder na kahit turuan mo ng ABC magbasa at magsulat yung tao, hindi siya makapagbasa. Tinuro mo na A, B, B, C, C. Pag tinuro mo yung A, Hindi na alam. hindi na alam. Si Tom Cruise. Tom Cruise may dyslexia. Pag binigyan mo ng script yun, hindi niya mababasa. May nagdi-dictate sa kanya kung ano yung script. Tom Cruise na yan. Kung ano yung sasabihin. May mga ganong brain disorder. Kahit turuan mo ng turuan ng ABCD, mauulit niya. Pero pag pinabasa mo uli yung mga words, hindi niya ma-recognize. Hindi maalala ng brain. May ganun pong mga ganong sakit. So nakakatulong yun sa mga ganong sakit. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sa Tagalog, attention deficit, kulang sa pansin. Hyperactivity, masyadong magalaw, papansin. Nakakita na kayo ng ganung bata? Yes. Di ba pag nagsalita, times 3, times 4 kagad? Di ba? Ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong. Hindi ba kontento ng ate pasalubong ko? Uulit-ulitin niya. Yung tipo ng bata, pag sinabi mo, Iho, dito ka lang ha, huwag ka magulo. Pag nilagay mong ganun, after mga 2 seconds, ang ulit na. Hindi mapakali. For so many decades, ang tawag ng tawag, anak mo ang kulit. Akala nila kulit lang, pero ngayon may pangalan na. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. They found out yung mga batang ganyan, mababa sa DHA. So nakaka-improve. Usually nga, pagka may anak ang ganyan, kapag ipinasok mo sa school, hindi natututo. So medyo ang classification sa pagtuturo na ganyan, medyo SPED na, kailangan special education na. So may one-on-one ang pagtuturo sa kanya para mas matuto. Anxious, masyadong mahiyain, cognitive problem, ayaw mag-aral, ayaw matuto, restless, impulsive disorder, minsan parang pagod na pagod, wala namang ginagawa. Tapos masyado siyang magalaw, magaslang. So pag merong abnormal behavior, problems yung bata, nakakatulong ang DHA. So pwede rin painumin ng bata ng DHA. Next. Kaya, pag medyo adulthood na, di ba? Kaya nga merong mga nagpapakamatay na de-depress. Let's show them. Saan maganda ang colidus yan? Improvements on depression. Mood disorder. Minsan masaya, nasasakyan mo, pero after 3 days, iyak-iyak, lulungkot-lungkot for whatever reason. May mga ganun. Kaya lalo na yung mga magbo-boyfriend, girlfriend lang dyan. Kagabi lang, ka-date mo, bukas, away na kayo. Parang ba't kayo kagabi lang, ang saya natin na, anong nakain mo ngayon? May mga ganun talaga. Okay? Anxiety, isip ng isip, madaling mapagod, nako-confuse. Why? Probably mababa ang DHA sa katawan. So mga lalaki, paglulungkot-lungkot si girlfriend, bigyan mo ng colidus. Pag inaaway ka, sabihin mo, Ma, huwag na tayo mag-away. Nga. Batuhan mo ng colidus. Hindi ako nagbibiro, nakakatawa lang tig